Ang kalangitan sa Basa Air Base ngayong umaga ay tahimik, nakakagulat. Nakaupo ako sa quarters ng piloto, humihigop ng mainit at matapang na kape, at nakatanaw sa walang katao-taong runway. Ang katahimikan ay nagdulot sa akin ng pakiramdam ng kapangyarihan sa lahat ng bagay bilang taga-kontrol ng himpapawid. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng scramble alarm sa buong Basa Air Base. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito drill dahil halatang nanginginig ang boses ng air traffic controller. Mabilis kong iniwan ang tasa ng kape at walang pag-aalinlangang tumakbo patungo sa aking paboritong F-16 fighter jet. Sumakay ako sa aking pwesto sa cockpit. Ang dagundong ng jet engine sa likuran ko ay malakas at ang matinding puwersa ay nagbaon sa akin sa upuan habang ang malakas na bakal ay sumisirit pataas sa ulap. Ang misyon ko ngayon ay siyasatin ang isang hindi autorisadong lumilipad na bagay na lumabag sa airspace ng Pilipinas sa kanlurang bahagi. Agila 1 sa control, nakita ko na ang target sa radar, 20 milya ang layo. Nag-report ako ng mahinahon ngunit may halong pagmamataas ng isang top pilot. Hindi pa ako natatakot sa kahit ano sa langit na ito dahil ito ang teritoryo ko. Habang pinapabilis ko ang aking sasakyan sa supersonic speed at papalapit sa target, ang nakita ng aking mga mata ay hindi isang kalabang eroplanong pandigma, kundi isang lumang Boeing 747 passenger plane na may simbolo ng isang Iranian airline na hindi ko pamilyar. Nanginginig ang buong eroplano na parang babasagin anumang oras at ang nakapagpatindig ng balahibo ko ay ang makapal na itim na usok na lumalabas mula sa makina numero 3. Ano bang nangyayari rito? Bulong ko sa aking sarili. Hindi ito isang invader. Ito ay nakikipaglaban para mabuhay. Iginilid ko ang control stick upang ang F-16 ay lumapit hanggang sa halos magkasalungat kami sa cockpit ng eroplanong iyon. Malinaw kong nakita ang mga bintana ng cockpit ng Boeing 747. Dalawang dayuhang piloto ang abalang sinusubukang kontrolin ang nanginginig na control panel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis at mantika, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng matinding kawalan ng pag-asa. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng International Emergency Frequency, ngunit ang naririnig ko lang ay ingay at sigaw sa isang di pamilyar na wika na puno ng pagkabahala. Malamang, sira na ang kanilang sistema ng komunikasyon. Bilang isang fighter pilot, sinanay akong bumaba ng mga lumalabag, hindi para mag-guide ng isang sibilyang eroplano na malapit ng bumagsak. Sayang lang sa oras, naisip ko. Medyo naiinis dahil nasasangkot ako sa ganitong kaguluhan. Ngunit nang sumulyat ako sa bintana ng cabin, nakakita ako ng isang imahe na nagbago ng aking isip magpakailanman. Isang maliit na batang babae, may kupas na headscarf, ang gumagamit ng maliliit na kamay upang hawakan ang bintana. Ang kanyang inosenteng mga mata ay nakatitig sa aking maitim na kulay abo na F-16 na parang ako ang anghel na bumaba mula sa kalangitan upang iligtas siya. Ang lamig sa aking puso ay unti-unting nabasag. Nakalimutan ko ang aking pagmamataas at mahigpit na disiplina sandali. Ang nakita ko ay hindi lamang isang lumang eroplano, kundi daan-daang buhay na nakasabit sa manipis na sinulid sa kalagitnaan ng hangin sa taas na 30,000 talampakan. Sila ay mga refugee na tumakas mula sa kamatayan mula sa malalayong lupain upang makaharap ang kamatayan na naghihintay sa kanila sa isang bansa na hindi nila alam. Malalim akong huminga. Control, Agila 1. Ang target na eroplano ay nasa kritikal na estado. May malfunction ang makina at nawalan ng komunikasyon. Hinihiling kong gampanan ang papel ng guide upang maibababa ang eroplanong ito para sa emergency landing. Sandaling natahimik ang ground staff bago sumagot, "Nakuha, Agila 1. Ngunit kailangan mong maging lubhang maingat. Ang bigat ng 747 at ang bilis mo ay lubhang magkaiba. Kung mawalan siya ng kontrol, hahatakin ka rin niya pababa." Hindi ako sumagot. Ang aking mga mata ay nakatitig pa rin sa batang babae. Tumango ako sa kanya sa pamamagitan ng oxygen mask. Kahit hindi niya nakita ang aking mukha, gusto kong malaman niya na hindi siya iiwan ng kanyang kuya. Sinimulan kong bawasan ang bilis at ibaba ang flaps upang manatiling malapit sa may kapansan ng eroplano hanggat maaari. Malakas na hangin ang humampas sa pakpak ng aking eroplano
at nanginginig ang aking F-16. Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking kasanayan upang manatiling matatag. Sinubukan kong magbigay ng hand signal sa pilotong Irani upang malaman niya na sundan ako. Ngunit tila naglaro ang tadhana nang biglang bumuga ng apoy muli ang isa pang makina ng Boeing 747. Nagsimulang mawalan ng balanse ang eroplano at mabilis na bumaba patungo sa lupa. Hatak pataas ngayon. Sigaw ko sa cockpit na parang maririnig ako ng mga piloto sa Boeing 747. Ang nakita ko ay isang dambuhalang bakal na lumilipad. Ang kaliwang pakpak ay nakataas habang ang kanang pakpak na may nasusunog na makina ay bumababa patungo sa lupa. Ito ang pinakakinakatakutan ng lahat ng piloto, ang biglaang pagkawala ng lift. Walang pag-aalinlangan, mabilis kong iginalaw ang control stick sa kanan ng matindi, kaya't kinailangan ng aking katawan na tiisin ang matinding G-force upang lumipad at humarang sa landas ng pagbagsak nito. Sinubukan kong gamitin ang hangin mula sa aking F-16 jet engine upang lumikha ng kaunting puwersa na makapagpapaalala at makatulong na suportahan ang daloy ng hangin sa paligid ng kanyang mga pakpak. Nagsimulang lumabas ang pawis sa aking sintido sa ilalim ng mabigat na helmet. Nakita ko ang pilotong Irani na nagpupumiglas upang hilahin ang control stick. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay malinaw na umbok. Hindi siya lumalaban para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa buhay ng mga crew at pasahero na siksikan sa likuran. Nagdesisyon akong gawin ang pinakamapanganib na bagay, ang lumipad ng napakalapit, mas mababa sa safety limits. Binuksan ko ang mga ilaw sa harap ng eroplano, kumukurap ng paulit-ulit at nagbigay ng thumbs up sabay turo sa kalangitan sa itaas. Senyas ito na huwag sumuko, itaas mo. Ang katahimikan sa radyo ay nakakapanindig ng balahibo, ngunit ang pagtutugma ng aming mga mata ay mas malinaw pa sa anumang salita. Sa wakas, dahan-dahang umangat ang ilong ng Boeing 747. Mukha itong isang higanteng hayop na malubhang nasugatan at nagpupumiglas na umakyat mula sa bangin. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit iyon ay simula pa lamang ng mas mahabang bangungot. Dahil nang bumalik sa balanse ang eroplano, nakakita ako ng makapal na pulang likido na umaagos mula sa ilalim ng pakpak nito. Hydraulic fluid, bulong ko, kinakabahan. Kung maubusan ng hydraulic fluid, ang eroplanong ito ay magiging isang piraso lamang ng bakal na ganap na walang kontrol at babagsak ito mula sa kalangitan sa sandaling bumagsak ang sistema ng pagpipiloto. Sumulyap ako sa kompas at sa mapa sa radar display. Papunta kami sa isang lugar na may mataas na populasyon. Kung bumagsak ang eroplano dito, hindi lamang ito magiging pagkawala ng mga pasahero, kundi ito ang magiging pinakamalaking trahedya sa lupa sa kasaysayan ng Pilipinas. Mabilis akong nakipag-ugnayan sa Air Operations Control Center. Control, Agila 1. Lumalala ang sitwasyon, tumagas ang hydraulic system ng target. Kailangan ko ng pinakamaikling ruta para sa emergency landing at kailangan ng runway na sapat ang haba para sa isang 747 na walang preno. Ang sagot mula sa kabilang linya ay puno ng tensyon. Agila 1, lahat ng commercial airport sa radius na ito ay puno na. Mayroon lamang isang maliit na military airport na 50 milya ang layo, ngunit napakaikli nito para sa eroplanong iyon. Wala nang ibang pagpipilian. Sigaw ko. Ang pagmamataas ko na ako ang pinakamagaling na piloto ay napalitan ngayon ng matinding pressure. Muli akong tumingin sa Iranian plane. Nagbigay ng hand signal ang pilotong Irani sa akin na nagpapahiwatig na ang kanyang sistema ng komunikasyon ay gumagana lamang sandali. Ang basag na boses niya ay narinig ko sa aking tainga sa malakas na Ingles. My friend, no break, hydraulic 0. Help us. Ang salitang friend ay halos nagpaluha sa akin. Hindi ko siya kilala. Nasa magkaibang bahagi kami ng mundo, magkaibang ideolohiya, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang buhay at ang akin ay nakaugnay sa himpapawid na ito. Sinubukan kong pagtuunan ng pansin. Pakinggan mo ako. Igi-guide kita sa military airport sa unahan. Kailangan mong mapanatili ang taas na ito hanggat maaari. Huwag kang maglalabas ng gulong hanggang sa huling minuto upang mabawasan ang drag. Alam kong isang nakakabaliw na utos ito.
ang pagpapalapag ng isang higanteng eroplano na walang hydraulic system sa isang maikling runway ay tiyak na pagpapakamatay, ngunit wala akong pagpipilian. Kailangan kong sumugal. Sinimulan kong ilipat ang aking F-16 sa posisyong shadow o paglipad sa ilalim ng kanyang eroplano upang suriin ang pinsala sa ibaba. Ang nakita ko ay nagpakilabot sa akin. Ilang bahagi ng landing gear door ay nawawala at ang apoy sa makina numero 3 ay nagsisimulang kumalat patungo sa fuel tank sa pakpak. Muli akong tumingin sa bintana ng harap ng eroplano. Nakita ko ang parehong batang babae na nakatitig sa akin. Hindi siya umiiyak. Yakap lamang niya ang isang lumang ragdoll. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananampalataya na ang maliit na kulay abo na eroplano sa tabi niya ay magdadala sa kanya sa isang bagong buhay. Ang mabigat na responsibilidad ay bumaba sa aking mga balikat. Hindi na ako isang fighter pilot na nagpoprotekta sa hangganan. Ako ang tanging pag-asa ng mga inosenteng buhay na ito. Pinapangako ko, ihahatid ko kayo pa uwi. Bulong ko sa aking sarili habang pinapabilis ko ang paglipad patungo sa makapal na maitim na ulap na nabubuo sa unahan. Dahan-dahang nilamon kami ng makapal na maitim na ulap. Ang sikat ng araw na dating nagliliwanag ay natabunan ng isang biglaang bagyo na nabuo sa kalangitan ng Pilipinas. Nakita ko lamang ang kumukurap na ilaw sa dulo ng pakpak ng Boeing 747 sa gitna ng kadiliman ng ulap. Malakas na hampas ng hangin ang nagpagalaw sa aking F-16 na parang isang ibon na bali ang pakpak. Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking konsentrasyon upang mapanatili ang posisyon ng eroplano. Agila 1, sa control, zero visibility. Nawawalan ako ng paningin sa target. Sigaw ko sa radyo, ang pagkabahala ay unti-unting kumakain sa aking kumpiyansa. Ang kulog ay umalingaw-ngaw, kasabay ng ingay sa radyo. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang pulang kidlat na sumisiklab muli mula sa kanang pakpak ng Iranian plane. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang pagkasunog ng tumagas na gasolina. Pilotong Irani, naririnig mo ba ako? Malubha ang sunog sa kanang pakpak mo. Kailangan mong lumapag ngayon. Sigaw ko sa kanya, ngunit walang sagot. Ang tanging naririnig ko ay ang ihip ng hangin sa cockpit at ang nakakatakot na katahimikan. Nagpasya akong buksan ng radar sa pinakamalapit na tracking mode upang matiyak na hindi ko mababangga ang higanteng ito sa gitna ng ulan. Bigla, ang Boeing 747 ay bumagsak mula sa ulap. Bumaba ito sa taas na mas mababa sa itinakda ng aviation rules. Mabilis akong sumunod, pinababa ang ilong ng F-16. Nang lumabas kami sa ulap, ang nakita ko sa ibaba ay isang malawak na berdeng kagubatan at ang lumang runway ng isang military airport na mukhang manipis na linya sa gitna ng lambak. Ayan na, ang runway ay nasa harap mo. Sinubukan kong senyasan siya. Ngunit ang pilotong Irani ay nagbigay ng senyas ng kamay na puno ng kawalan ng pag-asa. Ikinilos niya ang control stick, ang gulong. Hindi lumabas ang landing gear. Ang ganap na pagkabigo ng hydraulic system ay nagdulot upang ang higanteng ibong ito ay walang mga paa para lumapag. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas na parang gustong lumabas. Ang paglapag ng nakadapang tiyan para sa isang 747 na may natitirang gasolina at nasusunog na pakpak ay parang pagpasok sa isang krematorium. Muli akong tumingin sa bintana ng harap ng eroplano. Nakita ko ang dalawang piloto na naghawak kamay sandali bago muling bumalik sa kanilang mga gawain ng may determinasyon. Alam kong ipinagkatiwala nila sa akin ang kanilang buhay. Control, ihanda ang fire trucks at rescue team. Emergency landing kami ng walang gulong. Utos ko ng malakas habang ako mismo ay hindi ko alam kung paano magtatapos ang trahedyang ito. Lumipad ako katabi ng Boeing 747, halos ramdam ko ang init ng apoy mula sa kanyang pakpak. Sinubukan kong gamitin ang katawan ng F-16 bilang referensya upang makita niya ang tamang taas. Panatilihin, kaibigan. Bulong ko sa aking sarili habang ang higanteng eroplano ay dahan-dahang bumababa papalapit sa nakakatakot na maikling runway. Malakas na tumunog ang mababang altitude warning sa aking cockpit, ngunit hindi ko ito pinansin. Mananatili ako sa tabi niya hanggang sa huling sandali. Anuman ang naghihintay, kamatayan man o kaligtasan,
Ang ihip ng hangin sa pakpak ng eroplano ay umalingaw-ngaw na parang iyak ng kalangitan na nakamasid sa kapalaran ng mga tao na nakulong sa bakal na bitag. Nagsimulang umikot ang hangin sa ilalim ng pakpak habang papalapit kami sa lupa. Nakita ko ang parehong batang babae na mas mahigpit na yumakap sa kanyang manika. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa runway sa harap. Ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Ngayon na, sigaw ko ng buong lakas nang dumampi ang ilalim ng Boeing 747 sa konkreto ng runway. Nagkalat ang spark sa mahabang linya na parang nakamamatay na paputok. Ang ingay ng bakal na nagkikiskisan sa lupa ay umalingaw-ngaw sa buong lambak at iyon ang huling imahe bago ang usok at apoy ay kumalat na tinatakpan ang lahat sa dilim. Makapal na usok at ang amoy ng nasusunog na gulong na nakikiskis sa konkreto ay kumalat sa maliit na military airport. Pinababa ko ang aking F-16 sa isang nakakakilabot na makitid na taxiway. Sa sandaling dumampi ang mga gulong sa lupa at huminto ang eroplano, mabilis kong binuksan ang canopy ng cockpit. Ang mainit na hangin sa kapatagan ng Pampanga ay sumalubong sa aking mukha, ngunit hindi ito maihahambing sa matinding init ng apoy na nilalamon ang pakpak ng Boeing 747 na tahimik na nakaparada sa gitna ng runway. Tumalon ako mula sa eroplano nang hindi naghihintay ng hagdan, tumakbo ng mabilis patungo sa pinangyarihan. Ang sirena mula sa mga fire truck ng militar ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, ngunit ang lahat ay tila napakabagal sa aking mga mata. Ang higanteng eroplano ay nakadapang tiyan sa baluktot na ilalim. Sarado pa rin ang mga emergency exit. Narinig ko ang mga sigaw at pagbasag ng bintana mula sa loob. Buksan ang pinto! Buksan ang pinto! Sigaw ko na parang baliw, kahit alam kong walang makakarinig sa loob. Puno ng takot ang puso ko, nasasabog ang tangke ng gasolina sa pakpak bago pa man makalabas ang mga tao sa loob. Sa sandaling iyon, ang harap na pinto ng eroplano ay binuksan. Lumabas ang emergency slide na parang dila ng sangkatauhan na uhaw sa hangin. Daang-daang tao ang nagsimulang maglabasan, ng magulo, umiiyak. Ang ilan ay yakap ang kanilang maliliit na anak. Ang kanilang mga mata ay hindi lamang puno ng takot sa kamatayan, kundi ng pagdududa sa mga baril ng mga sundalong Pilipino na nagsimulang pumalibot sa runway. Lumusot ako sa grupo ng rescue workers patungo sa paanan ng slide. Hinahanap ko ang batang babae, ang may ragdoll at ang mga matang nakatitig sa akin sa langit. Sa gitna ng siksikan, nakita ko ang pilotong Irani na lumabas huli. Ang kanyang mukha ay puno ng itim na usok at dugong umaagos mula sa kanyang noo. Nagkatinginan kami sa ilaw mula sa mga fire truck. Wala siyang sinabi, ngunit yumuko siya sa akin ng may paggalang, isang pasasalamat na mas higit pa sa anumang salita sa mundo. Mabilis ko siyang sinalo, ngunit biglang hinila ang aking balikat mula sa likuran. Major, lumayo ka. Sila ay mga political prisoners at illegal immigrants. Ang boses ay galing sa aking commanding officer na lumapit ng may seryosong mukha. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa aking mukha. Mga preso, kalalabas lang nila mula sa bingit ng kamatayan, sir. Ganti ko, puno ng galit. Ang pagmamataas ko bilang isang top pilot ay nawala. Napalitan ng puot sa lamig ng sistemang militar na dati kong sinasamba. Tinitigan ako ng commanding officer ng malamig. Ang iyong tungkulin ay tapos na nang dumampi ang eroplanong ito sa lupa. Mula ngayon, ito ay usapin ng pambansang seguridad. Bumalik ka sa command center para magulat. Tumingin ako sa grupo ng mga refugee na inutusan na yumuko sa mainit pa ring konkreto. Ang batang babae ay umiiyak sa yakap ng kanyang ina. Nakita niya ako at sinubukang abutin ako, ngunit isang sundalo ang nagkasa ng baril upang manatili siyang tahimik. Ang puso ko ay nabasag. Ito ba ang pinaglaban ko? Tinulungan ko sila na makaligtas sa pagbagsak ng eroplano para lang tratuhin sila na parang hayop sa hawla? Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamao sa gitna ng mga kumukurap na ilaw ng emergency. Ang amoy ng jet fuel na nasa hangin ay nagsimula akong masuka. Ang salungatan sa aking isip ay umabot sa sukdulan sa pagitan ng mga utos na dapat sundin at ng konsensiyang kakagising lamang mula sa pagkakita ng buhay at kamatayan sa kalangitan.
Alam kong hindi lamang ito ang pagliligtas ng isang eroplano na may sirang makina, kundi ang simula ng isang tahimik na digmaan kung saan kailangan kong pumili kung saan ako tatayo, sa pagitan ng karangalan ng militar o ng halaga ng pagiging tao. Bigla, isang maliit na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa makina numero 4 ng Boeing 747. Ang apoy ay muling sumiklab sa hangin. Nagkagulo agad. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa iba't ibang direksyon, papalayo sa hangin. Sinusubukan ng mga sundalo na kontrolin ang sitwasyon nang may tensyon. Sa gitna ng kaguluhan, bumulong sa akin ang pilotong Irani sa nanginginig na Ingles. They are not prisoners. They are doctors, teachers, fathers. Please don't let them take us back. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa aking gulugod. Mayroong isang bagay na mas mali kaysa sa aking naisip. At nasa gitna ako ng isang bagyo na mas malaki kaysa sa anumang eroplano na aking napiloto sa buong buhay ko. Ang mga salita ng pilotong Irani ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang walang katapusang echo. Hindi sila mga preso. Tumingin ako sa paligid ng military airfield na dating ipinagmamalaki ko, ngunit ngayon ay mukha itong isang kulungan na walang bubong. Ang mga spotlight mula sa control tower ay sumisikat sa konkreto, na nagpapakita ng daan-daang refugee na nakaupo, yakap ang kanilang mga tuhod, nanginginig sa lamig ng ulan na muling nagsimulang umambon. Maraming sundalo, armado ng buo, ang nakatayo sa paligid na parang ang mga taong ito ay isang seryosong banta sa pambansang seguridad, gayong ang tanging dala-dala nila ay mga lumang damit at isang maliit na pag-asa. Lumakad ako patungo sa pansamantalang command tent, puno ng galit. Ang aking commanding officer ay nakikipag-usap sa isang lalaking nakasuot ng itim na suit na hindi mukhang sundalo. Ang mga mata ng lalaking iyon ay malamig at puno ng panlilinlang. Major, inutusan kitang bumalik sa quarters, hindi ba? Tanong ng commanding officer na parang utos. Ngunit hindi ko ito pinansin. Sir, ang mga taong ito ay nangangailangan ng tulong medikal. Hindi sila mga kriminal. Sinabi sa akin ng piloto na mayroong mga doktor at guro. May mga bata at kababaihan na nasugatan. Malakas kong sinabi, umaasang maririnig ako ng mga nakapaligid. Ngunit ang katahimikan ang naging sagot. Ang lalaking nakasuot ng suit ay lumingon sa akin at ngumiti ng bahagya. Major, mas komplikado ito kaysa sa iniisip mo. Ang eroplanong ito ay nagnakaw ng ari-arian ng gobyerno ng Iran at ang mga taong ito ay isang grupo ng mga rebelde na gustong maging refugee upang sirain ang mga internasyonal na relasyon. Tinitigan ko siya ng may pagkasuklam. Ari-arian, tao ba ang tinutukoy mo? Ganti ko, hanggang sa ang kapaligiran sa tent ay naging napakatindi na halos sumabog. Lumapit ang commanding officer at hinila ang aking kwelyo. Mag-ingat ka sa iyong mga salita, Major. Huwag mong sirain ang karangalan na binuo mo sa loob ng mahabang panahon dahil lamang sa isang sandaling kahinaan. Bumalik ka sa iyong sarili bago ko pa suspindihin ang iyong serbisyo. Humilagpos ako at lumabas mula sa tent, puno ng sama ng loob. Tumingin ako sa mga labi ng Boeing 747 na umuusok pa rin. Mukha itong isang monumento ng walang kabuluhang pagsisikap. Tinulungan ko sila na hindi mamatay sa pagbagsak ng eroplano para lang makita silang ibalik upang harapin ang kamatayan sa kanilang sariling bansa. Nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na labis na labag sa disiplina. Lihim akong lumusot sa grupo ng mga guwardiya patungo sa lugar ng pagkakakulong ng mga pasahero. Ang dilim at kaguluhan ng bagyo ay nakatulong sa akin upang makubli. Nakita ko ang parehong batang babae na nakaupo sa ilalim ng lumang hangar. Hindi na siya umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko at nakakabahala. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Hinubad ko ang aking pilot jacket at inilagay sa kanyang maliliit na balikat. Medyo nagulat siya bago tumingala sa akin. Nang makilala niya ako, nagsimulang lumiwanag muli ang kanyang mga mata. Salamat po, bulong niya sa Ingles, halos hindi marinig. Iniabot niya sa akin ang kanyang lumang ragdoll, halos malaglag na ang isang braso. Kinuha ko ito nang may nanginginig na kamay. Marahil ang manikang ito ang tanging natitira sa kanya mula sa mahabang pagtakas. Huwag kang matakot, sabi ko sa kanya, kahit alam kong hindi ko pa rin alam kung paano siya tutulungan. Biglang lumapit sa amin ang pilotong Irani. Lumapit siya at bumulong ng nanginginig.
They will send us back tomorrow morning as soon as the transport plane from Tehran arrives. If we go back, we will never see the sunlight again. Napipi ako sandali. Ang katotohanang natutunan ko ay napakabigat upang tanggapin. Ang hustisya na dati kong pinaniniwalaan sa kalangitan ay hindi pala umiiral sa lupaing ito. Tumingin ako sa maliit na batang babae na nakakubli sa aking jacket. Ang pagmamataas ko bilang Agila Uno, ang hindi pa natatalo sa himpapawid, ay gumuho na ngayon. Pakiramdam ko ay napakaliit at walang kapangyarihan na hindi ko pa nararanasan. Ngunit sa kawalan ng pag-asa na iyon, ang galit sa aking puso ay naging apoy ng pakikipaglaban. Hindi, bulong ko, hindi ko hahayaan na matapos ito ng ganito. Binalik ko ang manika sa batang babae at tumayo. Ang aking mga mata ay nakatingin sa gitna ng ulan patungo sa hangar ng aking F-16 na hindi kalayuan. Nagsimulang mabuo sa aking isip ang pinakakabaliwang plano. Maaaring mawalan ako ng ranggo, maaaring makulong, o maaaring tawagin akong traidor, ngunit hindi ko hahayaan na ang batang ito ay maging numero lamang sa ulat ng pagkamatay ng isang diktador na gobyerno. Bumalik ako sa aking paboritong eroplano sa gitna ng dagundong ng kulog. Alam kong mas mapanganib ang misyon na ito kaysa sa anumang labanan dahil sa pagkakataong ito, ang kalaban ay hindi kung sino kundi ang sistemang pinaglingkuran ko sa kalahati ng aking buhay. Kinuha ko ang aking personal na radyo at tinawagan ang aking matalik na kaibigan na namamahala sa radar unit ngayong gabi. Hoy, naaalala mo ba ang utang mo sa akin? Ngayong gabi, kailangan kong magkunwari na hindi mo nakikita ang isang bagay sa radar screen sa alas 3. Alas 2:45, ang buong airbase ay nabalot ng dilim at ang hagupit ng ulan na walang tigil. Nakaupo ako sa isang madilim na quarters, nakatitig sa aking wristwatch na dahan-dahang gumagalaw. Bawat segundo na lumilipas ay parang karayom na humahampas sa aking puso. Sisirain ko ang lahat ng aking binuo sa buong buhay ko. Ranggo, medalya ng kagitingan, at isang magandang kinabukasan para sa mga estranghero na kakikilala ko lamang ng wala pang 5 oras. Ngunit nang sumagi sa aking isip ang imahe ng mga mata ng batang babae, nawala ang aking pag-aalinlangan. Kinuha ko ang flashlight at ang susi ng aking paboritong military jeep. Lumabas ako sa madilim na bahagi ng tahimik. Nagmaneho ako sa likod ng paliparan na walang ilaw. Mabilis na kumabog ang puso ko nang halos lumabas ito. Nang papalapit ako sa lumang hangar na nagsisilbing holding area, nakita ko ang 2 guwardiya na nakatayo, sumisilong sa ulan. Paumanhin, mga kuya, bulong ko bago lumapit sa kanila, sinisikap na panatilihin ang aking composure. Ginamit ko ang aking autoridad bilang major upang utusan sila na suriin ang iba pang mga punto na sinasabing ito ay isang emergency order mula sa commanding officer. Ang pagmamataas na dati kong taglay ay ginamit bilang kasangkapan sa isang maling paraan sa unang pagkakataon. Ang mga junior officers ay sumaludo at umalis, naiwan ang nakakabingi na katahimikan sa buong lugar. Mabilis akong pumasok sa hangar. Ang amoy ng alikabok at pawis ng daan-daang tao ay sumalubong agad sa aking ilong. Naghihintay na sa akin ang pilotong Irani sa likod ng mga lumang kahon. "Seryoso ka ba?" tanong niya, nanginginig ang boses. Wala akong sinabi. Tumango lamang ako at itinuro ang jeep na nakaparada sa labas. Wala tayong gaanong oras. Dadalhin ko kayo sa likurang gate na binuksan ng kaibigan ko, ngunit hindi natin madala ang lahat. Naputol ang aking mga salita nang makita ko ang iba pang mga refugee na nagsisimula ng magising ng may pag-asa. Kailangan kong pumili at pinili ko ang mga bata at ang mga babae na pinakamalubhang nasugatan muna. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang mahinang hila sa laylayan ng aking uniforme. Ang parehong batang babae pala iyon. Yakap pa rin niya ang ragdoll na binalutan ko ng aking jacket. Ang kanyang mga mata sa dilim ay mas malungkot kaysa dati. "Sige na anak," bulong ng kanyang ina sa Persian, sabay tulak sa kanya patungo sa akin. Binuhat ko siya sa aking mga braso. Mas maliit at mas magaan siya kaysa sa aking inaasahan. Ang pakiramdam ng tama at mali ay nagbanggaan ng matindi sa aking puso. Ako ay isang piloto na sinanay upang protektahan ang bansa. Ngunit ngayon ay dinadala ko ang mga estranghero palabas mula sa detention camp ng aking sariling bansa. Ito ba ay pagtataksil
O ito ba ang pinakatamang bagay na nagawa ko sa aking buhay? Habang isinasakay ko ang unang grupo ng mga kababaihan at bata sa sasakyan, tumunog ang radyo na nakasabit sa aking baywang. Major, nasaan ka? Gusto kang kausapin agad ng commanding officer sa command center. Boses ito ng aking pinakamalapit na opisyal. Nagulat ako. Mas mabilis na malalaman ang lihim kaysa sa inaakala ko. Mabilis kong pinatay ang radyo at lumingon sa pilotong Irani. Mabilis, sumakay na tayo. Kailangan na nating umalis ngayon. Pinindot ko ng buo ang gas at ang jeep ay sumalpok sa ulan patungo sa lumang runway na walang tao. Kumidlat sa kalayuan na nagpapakita ng mga labi ng Boeing 747 na nakaparada pa rin na parang kalansay ng isang halimaw. Ang pagmamaneho sa runway sa ganitong gabing may bagyo ay mapanganib, ngunit mas mapanganib ang mahuli. Tumingin ako sa rear view mirror. Maraming ilaw ng sasakyang militar ang nagsimulang bumukas sa harap ng hangar. Sigurado akong alam na nila. Nagdesisyon akong lumiko sa madilim at maputik na daan sa gilid ng runway patungo sa kakahuyan na nasa pagitan ng base at ng labas na nayon. Kapit ng mahigpit, sigaw ko sa lahat ng nasa sasakyan habang ang sasakyan ay bumabangga sa mga lubak ng malakas. Ang batang babae ay sumiksik sa aking balikat. Naramdaman ko ang mainit na patak ng luha na tumagos sa aking uniforme at sa aking balat. Sa sandaling iyon, ang searchlight mula sa control tower ay tumama sa aking sasakyan. Ang sirena ng alarma ay umalingaw-ngaw sa buong base. Alam kong hindi na magiging madali ang pagtakas na ito. Kailangan kong isugal ang lahat ng mayroon ako, pati na ang aking buhay. Agila 1, ano ang ginawa mo? Ang boses ng commanding officer ay umalingaw-ngaw sa aking isip na parang isang hatol, ngunit hindi ako huminto. Nagpalit ako ng gear at pinaandar ang sasakyan, nilabag ang barbed wire fence patungo sa dilim sa unahan, iniiwan ang lahat ng karangalan at reputasyon sa likod. Sa gitna ng walang tigil na ulan, ang mga spotlight mula sa control tower ay humahabol sa aking jeep na parang mga mata ng isang halimaw na gustong lapain ang biktima. Ang sirena ng alarma ay umalingaw-ngaw sa buong damuhan at kakahuyan sa tabi ng runway. Mahigpit kong hawak ang manibela, maputi ang mga buko ng aking mga daliri. Ang putik ay kumalat sa windshield kaya halos hindi ako makakita. Lahatan, yumuko. Sigaw ko nang marinig ko ang isang putok ng baril, sinundan ng tunog ng metal na tumama sa body ng sasakyan. Sinusubukan na nila akong harangan. Ang katotohanan na ang aking mga kababayan ay nagtutok ng baril sa akin, ay nagpalamig sa aking puso. Iginilid ko ang manibela sa mataas na damuhan upang magtago sa dilim. Nasa isip ko lamang ang mapa ng base na kabisado ko. Kailangan kong makarating sa lumang spillway na konektado sa labas na kanal, ngunit nangangahulugan iyon na kailangan kong dumaan sa pangunahing runway na ngayon ay puno ng mga Humvee ng security unit. Biglang, isang Humvee ang lumabas at humarang sa akin. Ang mga ilaw sa harap nito ay napakaliwanag kaya kailangan kong ikurap ang aking mga mata. Pinindot ko ang preno hanggang sa bumagsak ako at ang jeep ay umikot bago huminto ilang talampakan lamang mula sa kalaban. Isang batang opisyal ang tumalon mula sa sasakyan, may hawak na rifle. Siya si Lieutenant Jason, isang junior officer na dati kong tinuruan lumipad. Major, huwag mo akong pilitin na gawin ito. Bumaba ka na po, sigaw ni Jason. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at sakit. Tumingin ako sa kanya sa pamamagitan ng windshield. Ang mga mata ng batang lalaki na dating gumagalang sa akin ay puno ngayon ng kawalan ng pag-unawa. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at dahan-dahang lumabas, itinaas ang dalawang kamay. Jason, nakita mo ang nangyari sa kalangitan. Nakita mo ba ang batang iyon? Itinuro ko ang likurang upuan, kung saan nanginginig ang batang babae mula sa Iran. Sandaling natahimik si Jason, bahagyang ibinaba ang dulo ng kanyang baril. Ngunit tungkulin po ay tungkulin, Major. Sinasira niyo ang sarili niyong kinabukasan para sa mga taong hindi niyo kilala, ganti niya, nanginginig ang boses. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, kahit na may mga sigaw mula sa radyo sa kanyang Humvee. Anong silbi ng aking kinabukasan, Jason? Kung kailangan kong ipagpalit ito sa pagtingin sa batang ito na ipinapadala sa kamatayan. Huminto ako sa harap niya, ang dulo ng baril ay nakatutok sa aking dibdib. Kung ang tungkulin mo ay barilin ang kuya mo, barilin mo ako.
Ngunit kung ang tungkulin mo ay protektahan ang buhay, lumayo ka. Ang katahimikan ay bumalot sa aming dalawa. Sa gitna ng patuloy na ulan, nagkatinginan kami ni Jason. Ang kanyang mga luha ay sumama sa mga patak ng ulan. Sa sandaling umabot sa sukdulan ang pressure, biglang tumalikod si Jason at naglakad patungo sa kanyang Humvee. Wala akong nakita, Major. Clear ang daan, sabi niya sa kanyang sariling komunikasyon bago umatras at binuksan ang daan para sa akin. Hindi ako nagpasalamat dahil ang mga salitang iyon ay napakaliit para sa kanyang ginawa. Mabilis akong sumakay sa sasakyan at nagmaneho agad. Matagumpay kaming nakatawid sa hangganan ng base, ngunit ito ay simula pa lamang ng tunay na kaguluhan. Dinala ko ang lahat sa isang safe house na inihanda ng aking matandang kaibigan. Ito ay isang inabandonang bodega sa tabi ng ilog, tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa tunog ng baril. Nang ibaba ko ang lahat mula sa sasakyan, nakita ko ang pilotong Irani na lumapit sa akin. Hinubad niya ang kanyang lumang pilot watch at ibinigay sa akin. "This is all I have. Thank you, my brother." Kinuha ko ito nang may pakiramdam na hindi maipaliwanag. Tumingin ako sa batang babae. Mahimbing na siya natutulog sa yakap ng kanyang ina sa isang sulok ng bodega. Ang aking pilot jacket ay nakabalot pa rin sa kanya. Lumabas ako at tumayo sa labas, sinasalubong ang hangin at ulan. Ang pisikal at emosyonal na pagod ay nagsimulang sumalakay sa akin ng matindi. Kakagising ko lang sa katotohanan na mula ngayon, hindi na ako si Aguila Uno. Naging isang takas ako, naging trader sa military na pinakamamahal ko, at bukas ng umaga, malalaman ng buong mundo ang tungkol dito sa pamamagitan ng mga balitang binabaluktot. Ang pagmamataas na dati kong taglay ay ganap ng nawasak, naiwan ang kawalan at ang pag-aalala sa kung ano ang susunod na mangyayari sa bukang liwayway. Nagsimulang lumitaw ang mahinang liwanag sa malayong abot tanaw, ngunit hindi ito ang liwanag ng pag-asa para sa akin. Ito ang liwanag na nagpapahiwatig na isang malaking paghahanap ang magsisimula. Kinuha ko ang relo ng pilotong Irani at tiningnan ito. Patuloy pa rin itong gumagana, tulad ng buhay na kakaligtas ko lang, na kailangan pa ring magpatuloy anuman ang mangyari. Nagsisimula pa lang pala, bulong ko sa aking sarili nang marinig ko ang ingay ng helicopter sa malayo. Ang aking desisyon ngayong gabi ay nagpabago sa landas ng aking buhay magpakailanman at handa akong harapin ang mga kahihinatnan, anuman ang kapalit. Ang sikat ng araw sa umaga na tumagos sa mga bitak ng bubong ng inabandonang bodega ay nakakapanindig ng balahibo. Nakaupo ako, nakasandal sa malamig na sementadong pader, nakatanaw sa mga alikabok na lumilipad sa sinag ng liwanag. Ang liwanag na kinamumuhian ko tuwing umaga ng mga training days dahil nangangahulugan ito ng mga nakakainip na misyon. Ngunit ngayong umaga, ang parehong liwanag ay nagparamdam sa akin na buhay pa ako. Inabot ko ang aking kamay upang hawakan ang name tag sa dibdib ng aking pilot jacket na nakalagay sa tabi ko, Major David Reyes. Ang pangalan na dating ipinagmamalaki, isang simbolo ng kapangyarihan at disiplina, ngunit ngayon ay parang isang kahihiyan na kailangan kong pasanin mag-isa. Ang maliit na radyo mula sa aking nakatagong cellphone ay nagsimulang mag-ulat ng balita sa umaga. Ang boses ng news anchor ay puno ng pagkasabik. Isang nakakagimbal na insidente ang naganap sa Basa Air Base nang magkaroon ng aksidente ang isang refugee plane mula sa Iran. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang ulat na isang mataas na opisyal ng militar ang lihim na nagpuslit ng mga refugee palabas sa detention area sa ilalim ng dilim. Ngumiti ako nang may awa sa sarili. Sa dilim, tinutuligsa ako ng labas na mundo bilang isang traitor, isang rogue soldier na sumira sa internasyonal na relasyon. Ngunit sa maliit na bodegang ito, nakakita ako ng isang imahe na walang medalya ng kagitingan ang makakapantay, gising na ang batang babae. Nakaupo siya, kumakain ng maliit na piraso ng tinapay na inihanda ko. Ang mga matang dating takot ay nagsimulang magbago, puno ng kuryosidad habang tinitingnan niya ang paligid ng silid. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Ito ang unang ngiti na nakita ko mula sa kanya simula pa noong nasa kalangitan. Ang ngiting iyon ay mayroong napakalaking kapangyarihan upang kalimutan ko ang takot sa kulungan o sa pagtanggal ng ranggo. Lumapit ako sa kanya at ibinalik ang relo ng pilotong Irani. "Ito ay para sa tatay mo, anak,"
Sabi ko sa pinakamahinahong boses na kayang gawin ng isang lalaking dumaan sa kalahati ng kanyang buhay sa digmaan. Lumapit sa akin ang pilotong Irani. Ang kanyang mukha ay mukhang tumanda ng 10 taon mula sa stress. "My friend, you should go. Save yourself." Paalala niya sa akin. Puno ng pag-aalala, dahan-dahan akong umiling. Hindi ako makakatakas, kaibigan. Ito ang aking tahanan at kailangan kong panagutan ang aking ginawa. Alam kong kung tumakas ako, magiging kriminal ako sa buong buhay ko. Ngunit kung mananatili ako dito at haharapin ang katotohanan, ako ay magkakaroon ng pagkakataong sabihin sa mundo ang katotohanan na ang nasa eroplano ay hindi mga rebelde, kundi hininga ng tao. Ang pagmamataas na dating bumabalot sa akin na ako ay nakahihigit sa iba dahil mas mataas at mas mabilis akong lumilipad ay gumuho na ngayon, naiwan ang kapakumbabaan. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi ang pagkontrol ng 1 bilyong pisong fighter jet, kundi ang lakas ng loob na gawin ang tama sa pinakamadilim na araw. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko pa rin ang mahinang itim na usok na umaagos mula sa direksyon ng base. Ang mga labi ng 747 ay isang paalala na ang trahedya ay maaaring mangyari anumang oras, ngunit ang awa ang magpapasya kung paano natin ito tatapusin. Bigla, ang ingay ng ilang sasakyan ay umalingaw-ngaw sa harap ng bodega. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis at militar ay sumisikat sa mga butas ng pinto. Alam kong tapos na ang oras ko. Niyakap ko ang pilotong Irani at inilagay ang aking kamay sa ulo ng batang babae sa huling pagkakataon. "Huwag kang matakot. Ang katotohanan ang magpoprotekta sa inyo." Malalim akong huminga bago tumayo ng tuwid at lumabas sa pinto ng bodega ng may pinakamarangal na tindig. Hindi bilang isang dakilang major, kundi bilang isang tao na ginawa ang kanyang tungkulin hanggang sa huli. Ang tunog ng metal ng posas na kumalansing sa aking pulso ay click. Ito ay isang tunog na mas malamig at mas mabigat kaysa sa anumang mekanismo sa F-16 na piniloto ko sa buong buhay ko. Dinala ako pabalik sa Basa Air Base, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang bayani na nagpalapag ng eroplano, kundi bilang isang bilanggo, isang traidor sa mga utos ng aking commanding officer. Dinala ako sa isang interrogation room na walang bintana, mayroon lamang isang neon light na nagliliwanag sa gitna ng metal na mesa. Dahan-dahan akong umupo, nakatanaw sa aking anino, sa sementadong sahig na mukhang madilim, hindi iba sa aking kinabukasan ngayon. Bumukas ang pinto ng silid. Lumakad ang commanding officer, may hawak na makapal na folder ng mga dokumento. Hindi siya umupo, kundi umikot sa akin na parang tigre na nakatingin sa kanyang biktima. 20 taon. 20 taon na inialay mo ang iyong sarili sa military. Sinira mo iyon dahil lamang sa isang batang babae at sa mga refugee na walang pinagmulan? Tanong niya, puno ng pagkadismaya at galit. Tumingala ako, nakatitig sa kanyang mahigpit na mga mata. Hindi ko po sinira, sir. Ginagamit ko lamang ang lahat ng itinuro sa akin ng military, tapang, proteksyon, at tungkulin upang gawin ang pinakamahalaga, ang iligtas ang buhay ng tao. Sandaling natahimik ang silid. Hindi ako natakot tulad ng inaakala ko noong una. Ang pagmamataas na dati kong taglay na ako ang pinakamagaling sa kalangitan ay napalitan ng kapayapaan sa puso na hindi ko pa nararanasan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa labas ngayon? Inilagay ng commanding officer ang pahayagan sa mesa. Ang malalaking headline ay nakasulat, F-16 pilot, bayaning lumabag sa utos para sa sangkatauhan. Ang aking larawan, na lumilipad sa tabi ng nasusunog na Boeing 747, ay mabilis na kumalat sa buong mundo ng social media. Ang kwento ng batang babae mula sa Iran na himalang nakaligtas ay naging isang internasyonal na presyon na nagpigil sa gobyerno na ibalik sila upang harapin ang kamatayan. Kinuha ko ang pahayagan ng may nanginginig na kamay. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa gilid ng aking labi. Ibig sabihin ligtas na sila? Tanong ko upang matiyak. Mahabang buntong hininga ang binitawan ng commanding officer at umupo sa tapat. Oo, pumasok na ang International Human Rights Organizations. Bibigyan sila ng opisyal na refugee status. Ngunit para sa iyo, ang patakaran ay patakaran. Tatanggalan ka ng ranggo at haharapin ang pinakamataas na kasong pandisiplina.
Tumango ako, tinanggap ng walang pagtutol. Ang karangalan sa aking balikat ay maaaring mawala, ngunit ang karangalan sa aking puso ay lumiwanag ng hindi ko pa nararanasan. Sa sandaling iyon, naaalala ko ang aking pagmamataas sa nakaraan. Ang araw na inakala kong ang pagpiloto ng isang mamahaling fighter jet ang rurok ng aking buhay. Ngunit sa maliit at madilim na selda na ito, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa hindi pagdadala ng mga inaasahan ng isang walang puso na sistema. Tumingin ako sa dingding ng silid, iniisip ang malawak na kalangitan na dati kong pinagmamay-arian. Ngayon alam ko na ang pinakamagandang kalangitan ay hindi ang kalangitan na nakikita mula sa cockpit ng isang F-16, kundi ang kalangitan na makikita ng batang babae sa araw na siya ay lumaki sa isang ligtas na lupain. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naaalala ang mahinang hawak ng pilot jacket na inilagay ko sa kanya noong gabing umuulan. Maaaring kunin ang jacket na iyon kasama ang aking ranggo. Ngunit ginampanan nito ang kanyang tungkulin ng perpekto, ang magbigay ng init sa pusong malapit ng mabasag. Handa akong harapin ang parusa, sir, sabi ko, nang may pinakamatatag na boses. Ang pagkatalo sa aking propesyon ay ang pinakamalaking tagumpay bilang isang tao, at hindi ako kailanman nagsisi, kahit isang segundo, na pinili ko ang landas na ito. Nilisan ko ang malaking bakal na pinto ng airbase sa huling pagkakataon sa aking buhay. Ang uniforme ng piloto na dating buong pagmamalaki kong isinusuot ay napalitan na lamang ng isang kupas na kamiseta at lumang maong. Sa aking kamay ay wala ng opisyal na portfolio, kundi isang maliit na canvas bag na naglalaman lamang ng ilang personal na gamit. Ang guwardya sa gate na dating sumasaludo sa akin nang masigasig sa nakaraan, ngayon ay tumingin na lamang sa ibang direksyon na parang isa lamang akong hangin na walang presensya. Ngunit nakakagulat, hindi ako nasaktan kahit kaunti. Ang hangin na aking nilalanghap sa labas ng bakod ng base ay napakalinis at napakagaan na hindi ko pa naranasan. Sumakay ako sa isang pampublikong bus, patungo sa isang maliit na bayan sa hangganan kung saan sinabi ng team ng volunteer na pansamantalang tinutuluyan ang mga refugee bago sila lumipat sa ikatlong bansa. Maraming oras akong naglakbay sa gitna ng ugong ng makina, ngunit ito ang panahon na masusi kong napag-isipan ang aking sarili. Sa loob ng 20 taon na nasa kalangitan ako, nakita ko ang mundo bilang isang mapa at target coordinates lamang. Nakita ko ang buhay sa pamamagitan ng radar screen na mayroon lamang mga berdeng tuldok at warning signals. Dati, inakala ko na ang pagiging bihasa sa pagpiloto ng F-16 ang rurok ng pagiging tao. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na pagiging tao ay hindi sinusukat sa taas mula sa lebel ng dagat, kundi sa lalim ng pagkahabag na mayroon tayo para sa ating kapwa. Nang makarating ako sa evacuation center, nakita ko ang isang eksena na nagpatunaw sa aking dating matigas na puso. Ang pilotong Irani, si Ali, ay nakatayo, nagkukumpuni ng tumatagas na bubong ng bodega kasama ang iba pang mga Pilipinong volunteer. Nang makita niya ako, agad siyang huminto at tumakbo patungo sa akin nang may pagkasabik. Hindi kami gaanong nagsalita maliban sa mga salita ng pasasalamat na naipahatid sa pamamagitan ng aming mga mata at ng isang mahigpit na yakap. Sinabi ni Ali sa akin na bukas ay maglalakbay sila patungong Canada. Lahat sila ay nabigyan ng refugee status at magkakaroon ng bagong buhay sa isang lupain na walang tunog ng pagsabog at usok ng apoy. You saved more than a plane, my friend. You saved our future. Ang mga salitang iyon ay isang gantimpala na mas malaki kaysa sa anumang medalya na natanggap ko. Bigla, ang parehong batang babae, si Sarah, ay lumabas mula sa likod ng kusina. Wala na sa kanyang kamay ang kanyang lumang ragdoll, ngunit may hawak siyang isang drawing na iginuhit ng makukulay na Crayola. Tumakbo siya patungo sa akin at ibinigay ang drawing. Sa drawing ay mayroong isang maliit na kulay abo na eroplano na lumilipad sa tabi ng isang malaking higanteng eroplano na may malaking puso na nakapalibot, at sa gilid ng drawing ay mayroong mga maling sulat Pilipino na nakasulat, "Salamat Kuya Ibon." Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Ang mga luha na pinipigilan ko sa loob ng isang linggo ay umagos ng walang kontrol. Ito pala ang pakiramdam na hinahanap ko sa buong buhay ko. Hindi ang palakpakan sa isang farewell party,
kundi ang tibok ng puso na sumasabay sa buhay na aking nabigyan ng pag-asa. Ibinigay ko pabalik kay Ali ang kanyang pilot watch. Itago mo iyan bilang paalala na nagsimula na ang oras ng bagong buhay. Ngumiti si Ali at kinuha ito. Nangako siya na balang araw, kapag lumaki si Sarah, ikukwento niya ang kwento ni Agila Uno, ang nagtapon ng kanyang sariling mga pakpak upang ang iba ay makalipad sa kanya. Nakatayo ako, nakatanaw sa kanila hanggang sa lumubog ang araw. Ang kulay kahel-pula na liwanag na bumabalot sa damuhan ay napakaganda na parang isang pintura. Alam kong pagkatapos ng araw na ito, hindi na magiging pareho ang buhay ko. Maaring maghanap ako ng trabaho sa isang maliit na bayan, marahil isang tutor o isang driver ng taxi, ngunit hindi ako magsisisi kahit kaunti. Bigla, umugong ang tunog ng jet engine mula sa itaas. Tumingala ako at nakita ang isang pares ng F-16 na lumilipad sa isang magandang pormasyon. Ang mga dulo ng kanilang mga pakpak ay sumasalamin sa sikat ng araw na parang pilak. Sinundan ko ang mga ibong iyon hanggang sa mawala sila sa ulap. Hindi na ako nakaramdam ng inggit o pangungulila na bumalik sa posisyong iyon. Itinaas ko ang aking kamay, nagpaalam sa kalangitan na dati kong pinagmamay-arian. Paalam, Agila Uno, bulong ko sa aking sarili nang may ngiti. Ngayon, hindi na ako si Major David Reyes, hindi na ang top pilot, kundi si David Reyes, isang ordinaryong tao, nakakagising lamang sa kung paano gamitin ang kanyang puso bilang gabay, at iyon ang pinakaperpektong misyon na kayang gawin ng isang piloto.